Mga kapuso, dahil po sa inyong tulong, 17 na ang napaoperahan natin sa ating Operation Bukol Project. May 38 pang susunod, kaya sana po patuloy niyo silang matulungan. Sa loob ng 11 taon, dala-dala ni Jeveline ang malaking bukol sa leeg dahil sa goiter o bosyo. Hindi naman daw siya makapagpa-opera dahil hindi sapat ang kita niyang 800 piso kada araw sa pag-i-extra bilang masahista at assistant sa dental clinic. Hihirapan po ako sa paghinga. Tapos, ang tulog ko po medyo na ako sa pagtulog dun paputol-putol. Yun po yung mga nararamdaman ko. Sa paglunok po ng pagkain, pag nabibigla po ako ng inom ng tubig. So may mga pasyente tayo na lumalaki ang nung laki-laki ng ganyan. It's because hindi sila masyadong kumakain, hindi sila nagte-take ng iodine. Kung ganyan kalaki na tapos may normal na yung ready na siyang operahan. Kaya laking pasasalamat ni Jeveline nang dinggin ng GMA Kapuso Foundation ang matagal na niyang dasal. Natanggal na ang kanyang bukol sa isinagawa nating Operation Bukol Katwang ang Jose Reyes Memorial Medical Center. Ngayon, handa na siyang harapin ang bawat araw na punong-puno ng pangarap para sa kanyang anak. Sabi ko, gusto ko namang makita pa yung pag-unlad ng anak ko, yung future niya. Si Cesar, na isa rin nating benepisyaryo, maayos nang nakakapagtrabaho at nakakatulog matapos matanggal ang bukol sa kanyang balikat noong Pebrero. Kahit wala pang 1 year, parang pag magbuhat ako, kahit hindi gano'ng kabigatan, medyo okay na siya. Mga kapuso, dahil po sa inyong tulong, nagkaroon ng bagong pag-asa sa buhay sina Jeveline at Cesar. Matinding pagsubok ang dinaranas ng isang binatilyo sa General Trias sa Cavite dahil sa pambihirang sakit sa dugo na kung tawagin ay aplastic anemia. Kabilang po siya sa mga Kapuso Cancer Champions na atin ang tinutulungan. Pero kailangan pa ng tuloy na gamutan, kaya siya po inalalapit natin sa inyong mabubuting puso. Lumaking masigla at mapagmahal sa pamilya ang 17 taong gulang na si Jiro. Pero unti-unti siyang nanamlay matapos ma-diagnose ng aplastic anemia noong July 2024. Simula noon, labas-masok na siya sa ospital. Bumagsak at nanghina ang kanyang katawan at madalas magkaroon ng mga pasa. Dahil dito, tumigil siya sa pag-aaral. Lagi nawawalan ng ganang kumain. Lagi pong matamlay, ma'am. Di po makalakad. May yung paa niya, ma'am. Lagi po siya nanginginig. Isa siyang sakit kung saan yung bone marrow o sa madaling salita yung factory ng dugo, pati component sa katawan natin ay pumapalya na nagkakos ng pagbagsak ng pula sa dugo, ng puti sa dugo, pati ng mga platelets. Halos monthly, nagsasali ng dugo kay Jiro. Si Annalisa hirap makahanap ng dugo para sa anak. Kaya laking pasasalamat niya nang mapabilang ang anak sa Kapuso Cancer Champions ng GMA Kapuso Foundation. Bukod sa dugo, nagbigay rin tayo ng ilang gamot. Malaking tulong po, ma'am, nagawa po ng GMA. Kaya papasalamat po ako sa inyo. At bukod dito, kailangan pang sumailalim sa stem cell transplantation ni Jiro. Hindi rin biro ang gastos niya sa gamot na umaabot sa 1,900 pesos kada araw. So yung immune system niya mismo yung sumisira sa bone marrow. Yung mga gamot na iniinom ni Jiro sa ngayon, ayun yung nagpapabagal. Yung pinaka mabibigyan ng chance yung bata na gumaling ay yung tinatawag na stem cell transplantation. Nanawagan po ako sa inyo na sana po may handa pong tumulong sa gamutan po ng aking anak. Sana po matulungan niyo po ako. Nito lamang Martes, itinampok natin dito po sa 24 oras ang magkakaanak na nasa bugan sa gitna ng pagkakabit nila ng LPG tank sa Taytay, Rizal. Agad na nakipag-ugnayan ang GMA Kapuso Foundation sa pamilya para magpaabot ng medical assistance. Pero dahil sa malubha nilang kondisyon, kinakailangan pa po nila ng inyong tulong.
Tila bangungot sa pamilya Bernardino ang nangyaring malakas na pagsabog sa kanilang tindahan sa San Juan, Taytay, Rizal nito lamang March 28. Nalapnos kasi ang mukha at iba pang bahagi ng katawan ng may-ari ng tindahan na si Marivic, anak nitong si Ivan at pamangking si Jairo. Nagkaroon ng pagsabog habang ikinakabit ang bagong biling LPG tank. Ay sabi daw ng misis ko, palitan mo na yan. Ganon din yung anak ko si Ivan, papalitan mo na yan kasi depektibo yan. Pagbukas niya mo, bigla may sumirit, ayun na, sumabog na. Ganun na lang ang awa ng magkapatid na sina Aviel at Ivy sa sinapit ng mga kaanak, lalo na ng kanilang inang si Marivic. Noong nakaraang taon lang kasi, na-diagnose ito na may ovarian cancer at sasailalim pa lang sana sa chemotherapy. Nung nakita ko po yung kalagayan, mami ko po, hindi ko po kaya. Critical pa rin ang kondisyon ng tatlo sa intensive care unit ng East Avenue Medical Center. Yung percent burn of the patients range from 30 to 40%. Kita namin is they had signs of inhalational injury. We had to do bronchoscopy, which is sinisilip yung airways to check if may sunog sa airways. Kaya bilang tulong, nagbigay ang GMA Kapuso Foundation ng mga kinakailangan nilang gamot at supplies. Samantala, iniimbestigahan na rin ng Bureau of Fire Protection ng Taytay ang nangyaring insidente. Paalala nila, pag bumili po kayo ng bagong LPG, ugaliin po natin i-check lagi ang ating hose ng tubig na may sabon at ating valve. Paikutan po natin, i-on po natin ulit ang kanyang valve dahil pag may singaw siya, bumubula po ito. Mga kapuso, mahaba-haba pa pong gamutan ang kinakailangan ng pamilya Bernardino, gaya ng skin grafting procedure. Sa mga nais tumulong, maaaring magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuano Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.